Partida pa pala sa Oklahoma City Thunder ang ipinakita nilang performance laban sa Los Angeles Lakers sa Game 1 ng kanilang second round playoff series. Kahit hindi pa ganap na nag-init si Shai Gilgeous-Alexander, nagawa pa rin ng Thunder na tambakan ang Lakers 108-90 para kunin ang 1-0 lead sa serye. Inamin mismo ni SGA na hindi niya nagustuhan ang naging laro niya, lalo na sa kanyang 7 turnovers. Ayon sa kanya, nakaapekto rin ang 8 araw na pahinga ng OKC bago magsimula ang serye kaya medyo nanibago sila sa tempo ng laro. Gayunpaman, nananatili siyang kumpiyansa dahil pakiramdam niya ay nakakagawa pa rin sila ng tamang opensa at quality shots kontra sa depensa ng Lakers. Sa kabila ng off night, nagtapos pa rin si Gilgeous-Alexander na may 18 points, 6 assists at 2 blocks. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalalim at kalakas ang Thunder squad ngayong playoffs. Kaya lalong delikado para sa Lakers dahil alam ng lahat na kaya pang maglaro sa mas mataas na antas ni SGA sa Game 2. Kapag tuluyang uminit ang MVP candidate ng OKC, mas malaking problema ang haharapin ni LeBron James at Austin Reeves sa susunod na laban. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba makakabawi pa ang Lakers sa Game 2 o tuloy-tuloy na aarangkada ang Thunder? Samantala, mas lalong nadehado naman ang Los Angeles Lakers bago ang Game 2 kontra Oklahoma City Thunder matapos madagdag si Luke Kennard sa injury report ng koponan. Isa na namang malaking problema ang kinakaharap ng Los Angeles dahil questionable si Kennard matapos makaranas ng neck soreness. Bukod dito, doubtful din si Jared Vanderbilt dahil sa finger dislocation habang out naman si Luka Doncic sanhi ng hamstring injury. Malaking dagok ito para sa Lakers lalo at naging mahalagang parte si Kennard noong first round laban sa Houston Rockets. Matatanda ang nagtala siya ng 27, 23 and 14 points sa unang 3 laro ng serye at naging isa sa pinakamaasahang 3-point shooter ng koponan. Sa 7 playoff games ngayong postseason, nag-a-average si Kennard ng 11 points, 4 rebounds at 2 assists habang tumitira ng 40% mula sa 3-point line. Kapag hindi nakalaro si Kennard sa Game 2, inaasahang mabibigyan ng dagdag na playing time sina Bronny James, Jake LaRavia at Nick Smith Jr. Ngunit laban sa napakalakas na depensa at bilis ng Thunder, tila mas lalong mahihirapan ang Lakers na makabawi sa serye. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kaya pa bang makabalik ng Lakers kahit sunod-sunod ang injury problems nila? Samantala, mainit ngayong pinag-uusapan ang posibilidad na mapunta si Grady Dick sa Los Angeles Lakers matapos lumabas ang balitang bukas umano siyang matrade ngayong off-season. Ayon sa mga ulat, nais na raw ng batang shooter ng panibagong simula matapos ang limitado niyang papel sa Toronto Raptors. Hindi naging maganda ang naging sitwasyon ni Grady Dick sa Raptors nitong nakaraang season, lalo na noong playoff series nila kontra sa Cleveland Cavaliers kung saan kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang playing time sa rotation. Dahil dito, lumalakas ang usap-usapang maaari na siyang humiling ng trade upang mapunta sa koponang mas makapagbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. Sa edad na 22 years old, isa si Grady Dick sa mga batang manlalarong may potensyal bilang elite shooter sa liga. Kilala siya sa kanyang deadly 3-point shooting, mabilis na release, mataas na basketball IQ, at mahusay na paggalaw kahit walang hawak na bola. Nitong nakaraang season, nagtala siya ng halos 15 points, 4 rebounds at 2 assists kada laro habang may magandang shooting efficiency mula sa 3. Kung mapupunta siya sa Lakers, malaking dagdag siya sa spacing ng koponan lalo na sa presensya ni Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Dahil sa husay ng mga ito sa playmaking, maraming open shots ang maaaring makuha ni Grady Dick, bagay na swak sa kanyang playing style. Bukod sa shooting, may energy rin siyang dala sa opensa at mabilis tumakbo sa transition. Bata pa siya kaya marami pang pwedeng ma-develop sa kanyang laro kapag napunta sa tamang sistema. Kaya kung sakaling seryosohin ng Lakers ang pagkuha sa kanya, posible itong maging isa sa pinakamagandang move nila sa off-season. Kayo mga idol, gusto nyo bang makita si Grady Dick suot ang purple and gold ng Lakers? And just look at the hustle. Kelly Olynyk playing that center field position in that pick and roll action. The foul on Jokic. And he finishes suspended in air.